Rapunzel, ang pagtitipon ng mga prinsesa. Minsan sa panahon ng taglagas, nang nalalaglag na ang mga dahon mula sa mga puno, ang pinakamakapangyarihan ng mga mangkukulam ay nagsama-sama. Sina Camilla, Sinia, Hela at Vega. Ano ako? Dekorasyon? Huwag mo ko kalimutan ha. At ang kanilang mabisyo na kwago. Nilalayo nilang talunin ang bawat prinsesa na mabait upang mamuno ang kanilang kasamaan at kalupitan. Sa isang magandang araw, nagpipinta ng larawan ng mga pakwan si Rapunzel doon sa hardin ng kastilyo. Ang gandang tingnan ng mga pakwan. Diba, Klapsi? Siguradong masarap kapag tinikman. Kaya naglakad-lakad si Klapsi sa hardin upang tumikim ng pakwan. Nang biglang lumitaw sa harapan niya ang batang dragon na si Drado. Tinakot siya ni Drado ng masumang tingin. Kaya napalundag tuloy ang kawawang si Klapsi at nalaglag sa isang pakwan. Klapsi? Ang kanyang pagiging magugulatin ay nagpatawa kay Rapunzel. Ngunit hindi pa rin ito napangiti si Drado. Hala, tingnan mo! Yung napakalaking pakwan! Ano ang nangyayari dito? Ang isa sa mga pakwan na pinipinta ni Rapunzel ay lumaki ng lumaki hanggang sa kasing laki na ito ng isang bahay. Di makapaniwala sina Rapunzel, Drado at Klapsi sa kanilang nakita. Nakita niyo ba ang nangyari? Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Nang pumasok sina Rapunzel at Klapsi, nakakita sila ng isang maliit na silid na may palamuti sa dingding ng mga buto ng pakwan. At naroon din ang isang kumikinang na libro. Ang aklat ng mga prinsesa? May iba pa palang prinsesa bukod sa'yo, Rapunzel? Siguro, ang prinsesa na makakatagpo sa librong ito ay dapat basahin ito ng may pag-iingat. Malalaman dito kung saan nakatira ang mga prinsesa. Oh, may iba pang mga prinsesa. Kapag ang lahat ng 4 na prinsesa ay nagkatipon at nagkaisa, matututunan nila kung gaano sila kalakas sa isang labanan. Sa nalalapit na hinaharap, isang bagong digmaan ang magsisimula. Sa oras na matapos itong basahin, hindi na magkakaroon ng maraming oras upang hanapin ang lahat ng kaibigan na mahahanap. Tandaan, pinakamahusay kapag magsasama-sama ang mga may mababait na puso. Sinabi ito ni Rapunzel kay Drado at hiniling niya na hanapin ito si Cinderella. Pumayag naman ng batang dragon na isagawa ito, kaya mabilis na siyang lumipad. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang isang lugar at nakilala ang 2 daga na nagngangalang mozzarella at cheddar. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mensahe ni Rapunzel na kailangang magkita-kita ang mga prinsesa sa parola. Nagmadali naman sina mozzarella at cheddar upang sabihin ito kay Cinderella na umalis naman kaagad upang salubungin ang iba pang mga prinsesa. Habang dumadaan siya sa mahiwagang kagubatan, nakita niya si Freckle na namimitas ng mga blackberry. Hi Freckle! Pakisabi kay Snow White na kailangan namin magkita sa parola ha. Kaagad naman na pinuntahan ni Freckle si Snow White. At nang papunta na si Snow White, nakita niyang lumilipad ang tagak na si Ringo. Tinawag niya ito. Hoy! Ringo! Ringo! May papasabi ako para kay Arya na Sirena. Ang lahat ng mga prinsesa ay dapat magtipon sa parola. Kaya lumipad na si Ringo papunta sa palasyo sa tabing dagat upang sabihin sa Sirena ang mensahe. Ngunit wala na ang sirena sa palasyo. Kaya tumayo si Ringo sa pier at nagsimulang sumipol. Narinig ng lumba-lumba na si Dolphy ang sipol ni Ringo. Umahon siya sa mga alon.
Hiniling ni Ringo kay Dolphy na lumangoy papunta sa munting sirena at sabihin sa kanya ang balita ni Snow White. Kaya agad na nilangoy ni Dolphy ang karagatan papunta sa kaharian sa ilalim ng dagat. At sinabi niya kay Prinsesa Arya ang mahalagang mensahe. Sa sandaling naunawaan ni Arya ang napipintong pangyayari, mabilis siyang lumangoy papunta sa ibabaw ng dagat. Nang malapit na siya, ang buntot niya ay naging mga binti ng tao at mabilis niyang narating ang lugar kung saan natipon na ang mga prinsesa. Hi! Ako si Arya ang sirena. Kayo ba ang mga prinsesa? Arya, kamusta? Ako si Rapunzel. Ako naman si Snow White. Ang pangalan ko ay Cinderella. Kita nyo, ngayon magkakasama na tayo. Pagsapit ng gabi, nang mailawan ng parola ang dagat, nagkwentuhan sila hanggang sa mapalitan na ng araw ang buwan at isinalaysay nila ang kwento ng bawat isa. Nagpunta ang mga prinsesa sa isang lugar ng kagubatan upang tuklasin ang kanilang mga kakaibang lakas. Panahon na upang maipakita ang ating lakas sa mga mangkukulam na nais maghasik ng kasamaan. Tama! Dapat tayong maghanda! Sinabi ni Cinderella sa mga prinsesa ang tungkol sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga hayop. Edi, kaya mong makipag-usap sa aking dragon na kaibigan na si Drado? Isang dragon? Talaga? Ang galing naman! Nagpakita si Drado. Kamusta, Drado? Naintindihan mo pala ako? Oo, natutuwa akong makilala ka. Wow! Talagang nakakausap mo ang mga hayop! Ikaw, ano ang kakaibang lakas mo, Arya? Kaya kong pagalawin ang lahat ng nakikita mo dito. Ipinikit ng sirena ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga palad. Sa liwanag na nakapalibot sa kanya, inangat niya ang mga prinsesa sa ere. Wow! Labis na humanga ang mga prinsesa sa kapangyarihang ito. Binabarin sila ni Arya. Sa paglakad ni Cinderella, nawalan siya ng balanse at nasaktan ang kanyang bukong-bukong. Aray ko! Ang sakit ng bukong-bukong ko! Hinawakan ni Snow White ang masakit na bukong-bukong ni Cinderella. Sa init ng kanyang mga palad, Ang galing mo, Snow White! Hindi na masakit. Kaya ko nang tumayo. At ito ang aking kakaibang lakas. Nakakapagpagaling ako ng mga sugat. si Rapunzel naman, bumulong siya ng mga salitang mahika sa kanyang buhok at itinaas ito hanggang sa kalangitan. Nahati sa 4 na bahagi ang dulo ng kanyang ginintoang buhok. Ang bawat bahagi ay yumuko sa isang prinsesa at nagwisik ng alikabok na ginto. Pagkatapos, bumalik na sa dati ang buhok. Gumawa naman siya ng tulay na buhok upang makatawid ang mga prinsesa. Ang kakaibang lakas ko ay nakokontrol ko ang aking buhok. Wow! Ang galing-galing! Nadama ni na Snow White, Arya, Cinderella at Rapunzel na kapag nagsanib puwersa sila, makakaya nilang talunin ang masasamang mangkukulam. Kaya sa isang panig, mayroong 4 na mabubuting prinsesa at sa kabilang banda, mayroon namang 4 na masasamang bruha na magkakasama. Paano naman ako? Dito na lang ako. Ngunit tandaan mo, Quago, sa mga kwentong engkanto, ang kabutihan ay palaging nananalo laban sa kasamaan.